Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, araw po ng Wednesday, September 25, ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong The Moment of Waiting. Ito po ay paalala ng mensahe ng Diyos sa Acts chapter 1 verse 4. Hayaan niyo po nabasahin ko sa inyo ang talata. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: "Do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about." Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita. Alam po natin mga kapatid, mahalaga yung mga huling habilin. Mahalaga yung mga pagpapaalala, lalo na ng mga taong lilisa na sa bawat isa sa atin. Tinatandaan natin ito. Very common na alam natin bilang mga mananampalataya yung Great Commission. Yung Matthew 28:19 hanggang 20 kung saan iniutos ng Panginoon na humayo tayo at ipangaral ang Ebanghelyo. Pero mga kapatid, huwag nating kalimutan, bago yon iniutos at bago natin yon magawa, meron munang iniutos ang Panginoon sa kanyang mga alagad na napakahalaga. Before anybody or anyone can go to a point of doing the ministry of evangelization like Matthew 28:19-20, merong utos ang Panginoon sa Acts 1:4 at ito ay ang maghintay. Before we can indulge, before we can go, before we can commit ourselves to a certain task of a ministry, God wanted us to wait. Minsan po kasi yung padalos-dalos, yung biglaang bugso lang ng damdamin, marami na po akong narinig na ganyan at nakitang ganyan dahil po sa emotional appeal ng preacher, dahil na-encourage po sa isang camp, dahil dumalo sa isang retreat, mainit na mainit, sinabing susunod sa Panginoon, maglilingkod sa Panginoon, magiging pastor, magiging ibang helista o tagapangaral ng Ebanghelyo, pero konting problema lang, sadsad sa lupa, atras at suko na ayaw nang gawin. Bakit? Hindi talaga naihanda noong tamang paghihintay. Kaya it is very important yung tinatawag na moment of waiting. Have you ever heard of the American prayer? Ano yung American prayer? It goes like this: Lord, give me patience and I want it right now. That is a common American prayer because Americans always wanted to do things their way and they want it quick. Tandaan po ninyo mga kapatid, patience is not a virtue our society seems to favor. We don't have that. We all lack patience. We live in a world of what? Frozen dinners, instant coffee, powdered juice drinks, instant cameras, express lanes, cell phones, faster computers, and faster internet. Lahat ng yan ay gusto natin dahil lahat yan ay pali-pali, sabi ng mga Koreans. Yan po ay mabilis, gusto natin yan, ayaw natin ang naghihintay, ayaw natin ang mabagal na usad, gusto natin ngayon ay makakamit natin ngayon. That is all we want. And our motto is give it to me quick or forget about it. Kaya sa mga restaurant, ayaw natin ang naghihintay. Pero sa mga fine dine-in, meron talaga dong waiter. At ang mga waiter, ang purpose doon, maghintay naman sa'yo. Hinihintay ka, pero most of the time tayo ay inuutusan din at tinuturo ang maghintay sa kanilang pagbalik para kunin yung order natin at pumunta doon sa kitchen, i-deliver yung ating order at pagbalik noon, dala-dala na ang ating order. There will always be a time for waiting. And few of us like to wait. Bakit po natin ayaw na maghintay? Kasi po,
Every time na naghihintay tayo, ipinapaalala nun sa ating mga sarili na we are out of control. Ang gusto po kasi natin, we are always in control. We are in control of our times. We are in control of everything. But when you are waiting, you are not in control. Wala kang control doon sa taong hinihintay mo. Wala kang control doon sa prosesong kailangan mangyari. Wala kang control sa paghihintay. And we hate that. Because human being always want to be in control. Tama? We don't like waiting in traffic line. We don't want to wait in the supermarket line, at the airport, or when computers don't work fast enough. Gusto natin yung mabilis. Gusto natin pagbukas natin nandyan na. Gusto natin ay pag sinabi natin mangyayari agad. Ganun po tayo ka-obsess sa mga bagay na mabilis. At people who hate to wait suffer from what he calls or what we call hurry sickness, which defines as an increased sensitivity to the passage of time. Alam niyo po ba, mga kapatid, yung tinatawag na hurry sickness is especially prevalent among highly motivated, achievement-oriented individual. Kaya nga po makikita nyo sa mga seminar ng mga networking, sa mga seminar ng mga business, at yung corporate world, ang motto lagi ay to do it quick and make it quick as fast as you can. Po? Nagkakaroon sila ng tinatawag na hurry sickness. At yan po'y prevalent doon sa mga highly motivated individual. At yan makikita natin sa mga edad 30 pataas. At yan habang umiidad ng 30, 31 hanggang 40, yan po'y it is getting worse and worse with the passing of times. Now, ang tanong ay ito, anong mangyayari kapag ang hurry sickness ay hindi natin na-check? What happens if it is left unchecked? Ang mangyayari po, it can cause some physical ailments like ulcers, high blood pressures, tension headaches, high cholesterol level, and lowered resistance to disease. Yung mga taong nagmamadali, common, yan ang sakit. Yung mga taong hindi marunong maghintay, common, yan ang sakit. Po? Meron din po ako niyan. Kasi po, isa rin ako, umaamin po ako na ayaw ko ding maghintay. Kaya sasabihin ko sa inyo mga kapatid, ang mensaheng ito, hindi lang po para sa inyo. Unang-una ay para sa akin ito. Ang eventual payoff nga po nito ay heart attack. Kaya yung mga tao po na talagang may problema sa puso, yan po ay sa issue ng tinatawag nating hurry sickness. Hindi pa po kasama rito yung frustrated husband or frustrated wife, neglected children, a deteriorating spiritual life, and a short temper. Those also can be a result of not being patient and always in a hurry. No. You do more, work harder, run faster, and wind up in an early grave. It doesn't seem worth it. Ito po yung sabi ng isang manunulat, hindi ka pa dapat mamamatay pero sa pagmamadali mo, ayan, naunahan mo patuloy yung kamatayan mo. Di po ba? Kapag nagmamadali tayo, hindi pa raw panahon ng iyong pagkakasakit, nauunahan mo na yung pagkakasakit mo. Because you are always in a hurry. And you don't want to wait. Pero mga kapatid, truth be told, most of life is waiting. Can you say amen to that? Most of life is waiting. Kahapon po, nagpunta ako sa doktor. Nag-doctor's appointment po ako ng alas 10 ng umaga. Alas 11 na po ako na-check up. Waiting for an appointment to see a doctor is a must here in Canada kasi wala namang pong bayad dito ang check-up, walang bayad ng hospital. Kailangan mo lang maghintay.
Pag ikay estudyante, may waiting time to graduate. May waiting time to be accepted in college. Waiting time for your first job offer pag tapos ka na mag-aral. Waiting to see if the bank will give you a loan pagkatapos mo na, pumunta rito at mag-apply. Hindi po pag-apply mo ng loan ngayon, ibibigay sa iyo. It takes time. May due diligence, merong investigation. Titingnan kung kaya ka magbayad ng loan or capable kang magbayad nito. Waiting for the right time to start a family. May panahon yon. Waiting for your test scores, kung ano man yung exam na yon. Waiting for your loved ones to come to Christ, kung ipinagpe-pray mo na ma-born again. So, waiting for the Lord to bring the right man or the right woman, kung ikay binata o dalaga. And waiting to find out what God wants you to do. Hindi basta gagawin mo na lang ang isang bagay o papasok ka sa isang ministry nang wala kang nalalaman. Waiting ang kailangan in order to be ready for that. Waiting for someone to buy your house, or waiting for your prayers to be answered. Waiting for your husband to come home from a business trip. Those are just examples of waiting. Amen? Alam niyo mga kapatid, importante na maunawaan natin ang halaga nito. In the Bible, over and over again, God's people were told to wait. Waiting is one of the hardest part of Christian life. Tama po ba? Ang marami po, umaakto na agad, gumagawa na agad nang hindi naghihintay. Yet, all spend a big chunk of our lives waiting for things to happen. Pag nandun ka na po sa stoplight at biglang naging dilaw at nag-yellow, ano gagawin mo? You cannot just go. You have to wait. Minsan, yung green light matagal din. Lalo po dito sa mga, sa amin po, dito na medyo busy yung McPhillips Street. Na malapit po ako doon sa isa sa malaking street dito sa Winnipeg. Yung McPhillips. Alam niyo po, bawat stoplight ng McPhillips, ang tagal. Matagal ang paghihintay. At minsan, inip na inip tayo doon. Minsan, nakaabang na tayo doon, nakakambyo na tayo, nakayapak na tayo sa silinyador. At pagberde, bigla natin yayapakan yun ng saksakan ng tulin. Because we hate waiting. Pero tandaan po ninyo, we all have to wait, whether we like it or not. And if you would like a fascinating Bible study, go to your concordance. No, i-type mo yung word na wait, and you will see that in the Bible, over and over again, God's people were told to wait. Some of the Bible passages, Psalm 27:14, ano sabi? Wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. Paulit-ulit. Psalms 37:7, be still before the Lord, and wait patiently for Him. Proverbs 20:22, do not say, I'll pay you back for this wrong. Wait for the Lord, and He will deliver you. Isaiah 30:18, for the Lord is a God of justice. Blessed are all who wait for Him. At ang paborito ng lahat, Isaiah 40:31, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like as eagle. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Waiting is not an easy task, but most of life is waiting. Amen? And with that as a background, let us now go to our text for today in Acts chapter 1 verse 4. Ano po ang sabi diyan? On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command, do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. We have come to the few days of the life of Christ on earth. And we are in that mysterious 40-day period between Christ's resurrection and His ascension in heaven. Sa mga oras na ito, ang bili niya
maghintay kayo specific sa Jerusalem. And here, the writer of Acts, who is Luke, tells us that on one occasion, the disciples and Jesus shared a meal together. At habang kumakain, the conversation turned to the future. It turned to the time when Jesus would return to heaven and the disciples would be left with orders to preach the gospel to the ends of the earth. And it's easy to imagine the excitement nung narinig ng mga alagad na, oy, tayo pala'y mangangaral, hahayo tayo sa sanlibutan, at tayo ay binigyan ng mandato na gawin yon. No? And while sitting on the table eating, maybe it is easy to imagine the excitement around the table that day. What do you want us to do, Lord? When do we get started? Siguro sabi ng si Tomas na siyang mahusay sa pagpaplano kasi melancholic yun, sabi niya, Lord, let us draft a master plan. Siguro sabi ni Pedro, wala nang master plan. Let us go na agad. Let us do the work of preaching the gospel. Kilala niyo naman si Peter, impulsive yun. Si James, siguro, sinabi na, oh no, kami magkapatid, si James and John, we will go and start the mission. Maybe si Peter, sabi niya, dyan na kayo, babagal kayo, ako mabilis ako. Pero si Matthew bilang accountant na dating Levi, sabi niya, teka, we cannot just go in a mission without a budget. Gagawa muna ako ng accounting plan. I will just run some numbers and let's see how much money we are going to need in order to get the ball rolling. No? Parang ganun. But the answer of the Lord is very simple. And it is quite shocking. Ang sabi niya, don't do anything yet. Go back to Jerusalem and wait until the Holy Spirit comes. And I'm sure this must have come as a major surprise to them. You are not going to do anything. You just need to wait. Mga kapatid, gaano karaming mga bagay sa buhay mo ang talagang wala ka namang nagawa kundi hintayin? Na minsan, oo, punong-puno ng stress, ng anxiety, yung period of waiting ay hindi madali dahil walang kasiguruhan, pero wala kang dapat gawin kundi maghintay. At ito ang crucial insights. 1. When God wants to reach the world, His first step is to tell His people to slow down and wait for Him. When the time comes, He will give them the signal to move out. Until then, go back home and wait on the Lord. Ito ang nais ng Panginoon. At yung crucial insight na yan, sana pagbulay-bulayan din natin. Kung anuman ang ninanais mong gawin sa buhay, kung anuman yung pinaplano mo, huwag kang magpadalos-dalos agad. Madalas at ang maraming kapahamakan ng ating buhay, bunga ng mabilisan nating aksyon nang hindi natin natutunan ang maghintay muna. Gaano karami ang nabuntis agad sa pagkadalaga, nakabuntis dahil sa pagkabinata, nalulong sa mga bagay na hindi dapat niyang pagkalulungan dahil hindi nakapaghintay. This raises a question. Why did the disciples have to wait for what God had already promised them? Why couldn't they just name it and claim it? Katulad ng tinuturo ng maraming pastor ng Pentecostal ngayon. Huwag na maghintay, name it mo na yan, i-claim mo na yan, i-manifest mo na yan. Usong-uso yung manifest na yan eh. Pinauso yan ng mga networking, pinauso yan ng mga nasa negosyo. Kung gusto mo ikaw magtagumpay sa negosyo, i-manifest mo na yan. Kung gusto mo magkaasawa ng pogi, i-manifest mo na yan. Ano po? Na para bang napakamakapangyarihan ng iyong labi, napakamakapangyarihan mo na kapag na-name, na-claim,
Na-command mo at na-manifest mo, iyo na yon. Mga kapatid, yan ang pangako ni Satanas eh. Yung lahat ng gusto natin, pwede nating makuha, i-manifest mo lang, i-claim mo lang. Pero sa aral natin ngayong umaga, ibang gusto ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ano man yang gagawin mo, kahit napaka-noble yan, kahit napakabuti niyan, at inutos naman ng Panginoon na gawin nilang mangaral at ipangaral ang Ebanghelyo, pero hindi, teka muna. Yung gagawin ninyong pangangaral sa sanlibutan ay mangyayari. But for now, you need to wait. Amen? So the disciples have to wait for what God had already promised them. The question is, why? Bakit mahalaga ang paghihintay? 5 ang lesson na ibibigay ko sa inyo ngayon. 5 reasons why God tells His people to wait on Him. Samahan niyo ako, 5 lang naman ito. Mabilis-bilis lang to mga kapatid. Ang unang reason kung bakit nais ng Diyos na tayo maghintay, una, iayos natin ang ating priority. Minsan impulsive lang tayo eh. Minsan dahil narinig natin mukhang maganda, lundag na. Minsan narinig lang natin mukhang kaiga-igaya at hindi naman masama, sali na. Kaya nga maraming napapahamak, napupunta sa mga maling aral, napupunta doon sa mga kulto, dahil tingin nila, tama naman ito, sige na. Total naman, relihiyon yan. Total naman, wala naman sigurong relihiyong magtuturo ng mali. Pero hindi. Napakarami pong relihiyon ang nagtuturo ng sablay. Kaya yung moment of waiting, importante yan para at least ma-assess natin. Ano ba prioridad? Sa Acts 1:4 says that Jesus commanded the disciples to stay in Jerusalem. I imagine that was the last place many of them wanted to be. Namatay ang Panginoon, siya po'y ipinako sa krus, inilibing, di po ba? Pagkatapos na siya ilibing, ano pong nangyari? Ang sabi ng Panginoon sa kanila ay maghihintay during that time na wala na ang Lord. Ubod ng hirap bumalik sa Jerusalem dahil yung kanilang leader pinatay nga at ang Jerusalem maybe is the last place that they want to be. This was the city where Jesus had been crucified. The men who put Jesus to death a few weeks earlier were still in power. If they killed Jesus, why wouldn't they kill His followers too? And certainly, the uproar surrounding His death would have made them even angrier. Kaya Jerusalem was no longer a safe place para sa mga alagad. At kung ikay follower ni Jesus at sinabi ni Jesus sa iyo, go back to Jerusalem and do nothing but wait, aba, pambira naman Lord, pwede naman mag-wait sa ibang lugar. Pwede naman na humayo na kami agad sa mundo. Umalis na kami sa lugar na ito. Ang pinakamadaling gawin, kaya excited siguro silang umalis na't mangaral para makaalis ng Jerusalem. But Jesus commanded them to stay. If they left, it would show a lack of courage and reveal a fear of what man might do to them. Kaya, palagay ko, importanteng manatili sa Jerusalem, maghintay sa Jerusalem, para makita kung ano ang kanilang prioridad. Ang prioridad ba nila tumakas lang? Ang prioridad ba nila ay umalis lang sa Jerusalem para mailigtas ang kanilang mga buhay? O talagang ang intensyon ay humayo at ipangaral ang Ebanghelyo? Ang pag-alis nila would show a lack of courage. It would also show a lack of faith, as if they could not trust an unseen master to help them. It would mean leaving the battlefield and admitting defeat. This they could not do. Kaya in serving the Lord, mga kapatid, timing is important. Yung pagmamadali o yung haste gains nothing if the Lord is not leading. Importante ang pagsunod sa Diyos. Importante ang pangunguna ng Diyos.
importante ang pagsama ng Diyos. Kaya maging ang mga Israelita, doon sa ilang, nang sinabi ni Moses, the Lord will not go with us. Ano ang sabi ng mga tao? Ano sabi ni Moses? Lord, if you will not go with us, we don't want to leave this place. Because they know the presence of the Lord is so much important. Amen? So kapag ikaw'y pinaghintay, isa lang ibig sabihin, tingnan mo priority mo. Mga kapatid, sa pagpili lang ng mapapangasawa, hindi kung sino unang dumaan, yun na. Hindi yung kung sino una mong makita pagising mo ng umaga. Hindi yung kung sino yung mamit mo sa ganito, mamit mo sa ganyan, yun na. Kailangan mong tingnan, maghintay, tingnan, at iayos ang prioridad. Baka naman hindi pa talaga ready kang mag-asawa. Babanat ka na agad. So, huwag nating kakalimutan mga kapatid. Their duty as an apostle is to follow and not to lead. Ganon din tayo. Kailangan nating sumunod at hindi tayo dapat ang nagpapasunod sa Panginoon. Every time na ang panuntunan natin sa buhay ay ang pangunahan tayo ng Diyos, magiging nasa ayos ang ating buhay. Pero every time na pinangunahan natin ang Diyos sa pamamagitan ng kawalan ng pasensya at hindi paghihintay, doon nangyayari ang maraming kapahamakan. Amen? By staying in Jerusalem, Jesus forces them to confront their fears. Ano po? Doon kasi sa Jerusalem, matututunan nilang labanan ang kanilang takot. And waiting is hard for all of them. And also, for all of us. Especially yung mga action-oriented people na gusto agad mangyari ang mga bagay na gusto nilang mangyari. But there are times in life when God says, hey, slow down. You are going too fast. I don't want you in the fast lane right now. Get off the next exit and let us talk it over first. When that happens, our response is usually, go ahead, Lord, talk to me. I cannot stop right now. Talk to me while I am driving. Gusto natin ganun eh. Na kinakausap tayo ng Diyos habang busy tayo sa mga ginagawa natin. Alam niyo po mga kapatid, pakinggan niyo po ito. Have you ever wondered why God doesn't speak to you more clearly? Alam naman natin mga kapatid, di naman nagsasalita ng boses ng Diyos ang marinig natin ngayon eh. Alam naman natin, katulad ninyo at katulad ko, na ang Diyos nagsasalita sa kanyang mga salita. Ang Diyos ay nagsasalita sa Biblia. Ang Diyos ay nagsasalita sa mga mangangaral na katulad ko. Maybe this morning God is speaking to you right now. And have you ever wondered why God doesn't speak to you more clearly? The reason is, you are running too fast. You are going so fast that you cannot hear His voice. Sasabihin ninyo, hindi paano ko malalaman ng kalooban ng Diyos? Hindi naman ako kinakausap ng Diyos. Paano mo marinig ang boses ng Diyos? Ubod mo ng tulin. Paggising mo ng umaga, rumaragasa ka na sa mga bagay na gagawin mo sa buhay. Manong pumirmi ka muna at umupo, buksan ang Biblia at magbasa-basa at makipag-usap sa Diyos. O kaya'y magbigay ng panahon kahit konting oras sa pakikinig ng mensahe ng salita ng Diyos. Paano mo maririnig ang Diyos? Sobrang tulin mo. Nakuha niyo po mga kapatid? Waiting rearranges our priorities. Waiting slows down our schedule. And waiting forces us to listen to God. Pag hindi ka kayang pigilin ng Diyos at hindi ka mapigil sa kararagasa at sa takbo ng buhay, minsan ano gagawin ng Diyos? Pagkakasakitin ka talaga para pumirmi ka.
Eh, yun naman ang katotohanan. Pag may sakit na, hindi na makaporma, hindi na makagala, hindi na makakilos, o ano, di ang dami mong time ngayong magbasa. Ang dami mong time ngayong makinig ng tinig ng pag-asa. Ang dami mong panahon makinig ng salita ng Diyos. Pero pag galing mo na naman, pag okay ka na naman, no, saan ka na naman makukurapdapan ka pa ba? Have you heard that word? Makukurapdapan? Tagalog po yun eh. Hindi ka mahagilap dahil sa pagmamadali mo sa buhay. Ang sabi ng Lord sa mga alagad, wait, go back to Jerusalem and wait. Anong second reason? 5 reasons yan eh. Why God tells His people to wait on Him. The first reason is to rearrange our priorities. Second is to test our faith. Jesus gave specific instruction sa 3 areas. Ano sabi? Malino to. He told them to wait. He told them where to do it sa Jerusalem. And He told them to wait for the promise of the Father, the coming Holy Spirit. Pero, mga kapatid, eto ang test. Sinabi niya maghintay, sinabi niya yung lugar kung saan maghihintay, at sinabi niya kung ano yung hihintayin. Naka-experience na po ba kayo mga kapatid ng ka-eyeball o ka-meet up o ka-date? Yan po, pinag-usapan ninyo na kayo ay magkikita. Maghihintayan kayo sa bus station. Merong specific na lugar. Pero ang mabigat at magpapahirap doon sa paghihintay at susukatin ang iyong pasensya, hindi sinabi kung hanggang kailan ka maghihintay. He told them to wait, but the problem is, He didn't tell them how long to wait. They had no idea whether they should wait a week, they should wait a month, they should wait a year, or for 40 years. And that's what makes waiting even more difficult. Some of you are in the place right now, waiting. You are waiting and you don't know how much longer you can hold out. You feel like giving up and walking away from your dreams, walking away from what you have been praying for. You wonder if prayer is a waste of time because God has not answered your petitions. Perhaps you have been waiting for months, years already, and deep inside you feel like giving up. Mga kapatid, ang daming kasaysayan sa Bible ng paghihintay na every time na ang tao'y gumawa ng sariling shortcut, napapahamak sa halip na napapadali ang paghihintay. Do you remember Abraham and Sarah waited 25 years after the promise for the birth of Isaac? Remember also what happened in a moment of weakness? Sa halip na maghintay, nag-shortcut, pinangunahan ng Diyos, nawala ng pasensya. Sa halip na kay Sarah, kay Hagar, kay Agar, ginawa yung pangako, ipinanganak si Ishmael. Yung paghihintay, kinaiinipan at kapag nainip, gumagawa tayo ng sariling pasya. At minsan mga kapatid, konti na lang naman eh. Nasa tagumpay na. Ang mabigat, sumuko pa. Kilala niyo po ba si Esau at saka si Jacob? Hindi po ba? Ano po mga kapatid ang sabi ng Diyos? Ang pangako niya kay Jacob, yung panganay ay maglilingkod doon sa bunso. Alam naman ni Jacob na siya talaga yung pinili ng Diyos eh. Pero bakit kailangan pang mag-resort sa pandaraya? Bakit hindi pa mahintay na lang? Dumating pa doon sa pagkakataon na kailangan niya magsuot ng balahibo ng hayo para magmukhang balbon para kapag kinapa ng tatay niyang si Isaac, mapagkamalian siya talaga na si Esau at hindi si Jacob para maibigay ang basbas sa kanya.
Alam niya, kanya yun. Ayaw nga ibigay ni Isaac dahil si Isaac ay pressured nang sasabihin ng mga tao dahil ang basbas dapat ibigay talaga sa panganay. Pero iba ang plano ng Diyos. Sinabi ng Diyos that the elder will serve the younger. Pero sa halip na mangyari lang yung kalooban ng Diyos, kailangan pang pangunahan ng Diyos. Dinaya pa ng mag-ina ni Jacob si Isaac para ibigay ang basbas. So mga kapatid, importante ang paghihintay. And maybe you are waiting right now. And it is a test of faith. Hindi natin alam kung kailan yung mga naghihintay ng mga dokumento dito sa Canada para maging permanent resident, kami po'y dumating din sa period of waiting. Hindi po yan madali. Nung dumating po ako rito, paano kaya ako magiging permanent? Paano ko kaya mapapupunta ang mag-iina ko dito sa Canada? Paano kaya ang gagawin sa simbahan para ito'y mapaunlad? Paano kaya makakapagsimula ng unang misyon? Paano kaya kami makakasurvive? Wala kaming pera. Paano kaya? At maraming paano kaya? At minsan sa mga maraming paano kaya, gumagawa tayo ng paraan. Tayo mismo ang humahanap ng solusyon, and most of the time, ang mga solusyon sa halip na maging solusyon, nagiging kapahamakan. Yung iba na gusto agad maging permanent resident, dumadaan sa mga maling paraan. Madali naman maging PR eh. Humanap ka na lang ng mapapangasawa mo. Kahit sino dyan. Kunwari, kasal kayo pero hindi. Di panluloko yun. Marami yung ganyan. O kaya mag-TNT ka na lang para hindi ka mapauwi. Tago ng tago. Sa Amerika, ang daming tago ng tago. Mga Kristiyano pa man din. Mga mananampalataya pa man din, hindi na kinilabutan na yung ginagawa nila ay illegal. Ang daming ganon. Mga kapatid, merong panahon ng paghihintay at kung ito'y tama, kung ito'y ayon sa kalooban ng Diyos, hindi kayang pigilin. Mangyayari at mangyayari ito. We just need to learn to wait. And the reason why God tells His people to wait, one, to rearrange our priorities. Second, to test our faith. No? God makes us wait so that our faith will be put to the test. Rearrange our priorities, test our faith, and number 3, to purify our motives. May kanya-kanya tayong motibo. Very soon, the disciples would ask to take the gospel to the ends of the earth. Vast responsibilities, huge responsibilities would fall on them. And great things were expected. And great things required. Kung tama yung mga sinabi ko kaninang analogy sa buhay ng mga alagad, marahil si Matthew nag-iisip na, paano namin gagawin yon? Ang hirap nun. Kailangan namin ng budget, pang travel. Hindi madali ang mission work. Ang hirap kumbinsihin yung mga tao to support the mission. Ang hirap kumbinsihin ang mga tao na humayo sa mission field. Hindi ito madali. Naalala ko, nung nagsisimula pa lang po kami rito sa Canada, paano mo ibebenta sa idea ng mga isipan ng tao na ang priority dapat ay pangangaral ng ebanghelyo, na ang priority dapat ay humayo at magtayo ng mga mission point. Ang kaisipan ng iba, hindi. Tama na po, dito na lang tayo. Hayaan na po natin sa iba yung pagmimisyon na yan. Maybe that is not for us. Dito na lang tayo sa Winnipeg. Palaguin na lang natin ang Winnipeg. Pero we need to wait in order to purify our motives. Anong motibo natin? Ba't natin ginagawa yun? Anong motibo natin? Bakit gusto natin yun? Of all the dangers the disciples faced, perhaps none was greater than the danger of pride. The danger of pride. Bakit?
Kailangan kasing ihanda sila dito eh. Alam niyo po ba kung ano mangyayari pagdating ng Holy Spirit? Unknown to the disciples in just few days. Pagbaba ng Holy Spirit, si Pedro ay mapupuspos nito, magsesermon siya at isang sermon lang niya sa Jerusalem mismo, 3,000 kaluluwa ang maliligtas. But they just need to wait. They just need to wait. Why? Because most of the time, we think that everything depended on us. Ganon din sa mga alagad, they think everything is dependent on them, kaya God makes them wait. As the days goes on, the disciples learn the Holy Spirit cannot be bought. Kasi si Simon Magus, nung nakita niya yung mga tanda sa mga alagad, sabi niya, gusto ko rin yan. Bentahan niyo ako ng power na yan. And the disciples learned, hindi ito nabibili, hindi ito na ibebenta, hindi ito na mamanipulate, and you cannot command the Holy Spirit to do your will. Waiting would force them into a position of humility, waiting for the promises of the Father. Amen? So Jesus knew that without the power of the Spirit, everything else they did would be in vain. Ang sabi nga ni Zechariah 4:6, not by might, nor by power, but my Spirit, says the Lord Almighty. But with the Spirit, all things were possible. The Holy Spirit would show them the truth, anoint their preaching, and through them draw sinners to the Savior. It is the Holy Spirit who regenerate the dead spirit of man. All of us must come to the same place of utter helplessness before we can experience the fullness and power of the Spirit. Maaaring hindi nyo naiintindihan, but God wants to bring you to the place where you know that you do not know. Dadalin ka ng Diyos dun sa lugar na wala kang kakayahan, sa lugar na hindi mo alam, upang lubusan kang magtiwala dahil lilinisin muna ng Diyos ang motibo ng iyong ginagawa. Waiting purifies our motives because in the long hours while we wait, our pride crumbles and we realize that everything depends on God. Kung hindi sila pinaghintay at pinabanat na lang sila lahat ng bunga ng kanilang ginawa, bunga ng kanilang flesh, bunga ng kanilang effort, without dependent on God and without relying on the power of the Holy Spirit. Alala niyo ba si Gideon? Noong naghanap na ng tao si Gideon para ilaban sa kanilang mga kaaway, ubod ng dami na recruit ni Gideon eh. Pero ano sabi ng Panginoon, Gideon, bawasan mo yan. Sa sobrang dami ng mga taong yan, talagang ang glory ay mapupunta sa inyo. Mapupunta sa mga tao. At iisipin nila, kaya nyo tinalo ang inyong mga kaaway because of you and your power. So anong sabi ng Diyos? 300 lang Gideon. Tama na yung 300 at yung 300 na yon nilupig ang kanilang mga kaaway. Amen? Now, yon ang mga reasons why God tells His people to wait on Him. 1, to rearrange our priorities. 2, to test our faith. 3, to purify our motives. And 4, to increase our gratitude. Amen? The longer the disciples waited for the Spirit to fall, the more they appreciated the answer when it finally came. This is one reason our prayers usually are not answered the first time we pray. Dahil mahabang paghihintay, ay lalong nagiging appreciative tayo kapag naibigay ang ating hinintay.
Naranasan nyo na po ba, yung mga may asawa dyan, yung first date ninyo, nung kayo'y bago pa lang mag-boyfriend o girlfriend? Minsan talaga namang hintay ka ng ubod ng tagal. Nako, naalala ko po nung unang, hindi naman una, siguro parang pangatlong date na namin ni Dang yun o pangalawa. Wala naman ho kasing pager noon at wala naman walang cellphone. Landline lang ang aming usapan. Mabilisan yung usapan namin. Sabi namin, sige, magkita tayo sa Isitan. Naku po, mga kapatid. Ako po'y nasa Isitan Recto. Si Dang nasa Isitan Santa Cruz. Kahit abutin kami ng hating gabi doon sa magsara ang dalawang Isitan, hindi kami magtatagpo. Bakit? Naghihintay kami sa magkaibang lugar. Hanggang sa, wala naman kami. Paano ka tatawag? Wala namang cellphone. Di, umuwi na lang ako. Umuwi na lang din siya. Kinabukasan niya tayo. Sabi ko, ba't hindi ka dumating? Sinong sabi, hindi ako dumating? Sabi, hintay ako na hintay dun eh. Nasaan ka ba? Isitan Recto. Ako'y nasa Isitan Santa Cruz. Hindi ko matiyak kung saan ako dun, no? Mga kapatid. Pero kinabukasan, sige, dito lang tayo sa Alamang magkita. Yung panahon ng paghihintay kahapon, kahit gaano katagal, bagamat medyo napikon ka ron, pag nagkita na kayo, wala na lahat yung galit, inis o sama ng loob, pasasalamat na ang mamumutawi sa'yo. Ganon din naman mga kapatid, di ba hintay ka ng hintay? Halimbawa, anak mo, ano na kaya nangyari dito? Ba't wala pa? Pero pag dumating, magpapasalamat ka, ay salamat sa Diyos, ligtas pala siya. Wala pa lang nangyari kasi habang naghihintay kung ano-anong pinaglalaro natin sa ating isipan. And when the moment of waiting had been finished, our hearts will be filled with gratitude. Amen? We would begin to take God for granted and to treat Him like a celestial slot machine, where we can insert a prayer coin and the answer will come out. Pero hindi ganon. God is our Heavenly Father. He makes us wait so that gratitude might increase. Amen? At ito po ang insight na pwede nating i-consider sa pag-aaral na ito. When God puts us in a position of waiting on Him, the answer almost always surprises us. Screenshot nyo po yan. Iganon nyo po yung cellphone ninyo, i-landscape ninyo, para lumitaw po yan. And then, i-click nyo po yung ano tawag doon? Yung volume button, at saka yung power button sabay. Volume button down at saka yung power sabay. Ise-save na po ang picture na yan. Ganun po ang pag-screenshot. Kasi sabi ko lagi, screenshot nyo yan, screenshot nyo yan. And then i-post nyo sa inyong timeline. When God puts us in a position of waiting on Him, the answer almost always surprises us. Amen? So ano po yung unang dahilan daw ng waiting? To rearrange our priorities. Second, to test our faith. Third, to purify our motives. And fourth, to increase our gratitude. At last na po ito, to remind us that He is God and we are not. Ito ang pinakamahalagang lesson na dapat nating matutunan dito Jesus told His disciples to assemble. Jesus told those assembled disciples two things. At ito marahil ang dalawang difficult things na dapat nilang marinig. Una, to stay in Jerusalem. And second, to wait for the promise of the Father. Luke tells us, He commanded them to do these things. And this is not a suggestion or a negotiating ploy. This is a command from a superior for an inferior.
Nais to ng Diyos. It is God telling His servants what to do. And because God is God and we are not, there are times in Christian life when God's only command is to wait. Amen? When those moments come, God rarely explain. Hindi siya nagpapaliwanag. He makes the big picture clear. All of this reminds us that in the end, our God is sovereign and He chooses the times and the places of life. He sets the path for each of His children and He doesn't consult us in advance. Because God is God and we are not, He often does things that make little sense to us. In the Old Testament, He guided His people with a cloud by day and a fiery pillar by night. Sometimes the cloud would move for days on end. Then suddenly, without warning, the cloud will stop. Walang explanation. Then it would move again and then it would stop. No explanation given. The only command is, follow the cloud. And I am sure there were times when those weary Jews felt like shouting, "Why don't you stop and let us rest?" But they just need to follow. Hindi nila naiintindihan. But there are times in Christian life when God's only command is to wait. Amen? So mga kapatid, anong hamon sa atin ito bilang mga anak ng Diyos? Don't fret against the Lord. You may be waiting on God right now. What should you do? Here is the counsel. 1, do not fret against the Lord. Do not panic. Do not make matters into your own hands. And do your duty each day as God shows it to you. Surrender your will to the Lord and say, not my will, but your will be done. Hindi po madali ang maghintay, pero rewarding naman ang maghintay. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Magandang araw po sa inyong lahat.